Kaya alamin natin na kay Eliezer Salilig, ang direktor ng BIFAR. Magandang umaga po, Direktor Salilig. Good morning Welcome po sa programang Damdaming Bayan. Romel Fuertes po at Miss Jackie Resio. Direktor. Yes, sir. Good morning. Apo. Ano po masasabi ninyo dun sa naging statement ng grupong Sinag na halos sa kalahati daw ng mga mangingisda sa Luzon ay ayaw nang pumalaot dahil sa taas ng presyo ng krudo na gamit sa kanilang pamamalakaya? Sir, magandang tanong po yun. Yung sabi ng mga kapatid natin sa pamalakaya, sa Sinag, sir, yung nangyari sa ating sawan, yung about totoo yung kanila observation ni Sinag na sa sobrang mahal ng gasolina, yung fuel crisis natin ngayon worldwide, siyempre, mas kung maglaot kasi, for example, sila ay mga maliliit na mga isda, ang nagagastos kasi ng gasolina bawat labas nila, hindi bababa sa 10 liters. So sa 10 liters na yun, magkano ang inaga-excess ngayon? Almost 98 pesos na yung gasolina. O hindi sila man nasa 148 o 150. So, kung 10 liters nasa 1 share, yung kita kasi nila, pag i-compute mo, sabi ng ating Jason, yung leader po ng Sinag, mas malaki pa yung gastos na doon sa kanilang nahuhuli. So may katotohanan po yung findings na yon na halos karamihan ng mga mangingisda sa Luzon ay nagdadalawang isip ng mangisda dahil kulang pa yung kanilang kikitain kung ikukumpara dun sa konsumo nila sa krudo. Tama po ba? Yes, sir. Yes, sir. Yung isa mga observation nila yun na talagang mas malaki ang gastos kaysa kikitain nila. At meron po ba kayong paraan para ma-monitor naman na Direktor kung ano ang alternatibong pinagkakakitaan ng mga kababayan nating mangingisda na ayaw ng pumalaot? Ano ang karaniwan nilang alternative livelihoods, Direktor? Sa ngayon, sir, yung Bureau of Fisheries, mayroon kami nakalaan sa ating mga yung mga maliliit na mga isda. But right now, sir, limited pa tayo dun sa 5th class municipalities. So yung mga bibigyan ko sila ng fuel subsidy. So ang ibig niyo sabihin, ang tulong ng BIFAR, inuuna muna yung mga mangingisda sa mga 5th class municipalities. Tama po ba, Direktor? Tama kayo, sir. Oo. Aha. So anong tulong ang ini-extend ng ahensya sa mga kababayan nating mangingisda? Ang matutulong natin sa mga kabayan ng mga isda, sir, sa ngayon sa fuel subsidy, yung inuuna natin, ating mga mayroon tayong priorities, yun po ay ang 5th class municipalities. Katulad ba yan, Direktor? Katulad ba yan sa mga drivers po? Yes, yung mga tinatanggap na ayuda ng mga driver. Katulad halimbawa, 5,000 pesos per family. Tama po ba? Sir, sa amin naman, sir, yung sa yung research as Fisher Fox, yung sa 5th class municipality, mayroon po kami allocation na 3,100. I see. Per fisherman. Per fisherman, sir, na yung nabilong po sa 5th class municipalities. What about yung mga nasa sa ibang munisipalidad, yung mula sa 1st hanggang sa 4th class municipality? Ganun din po ba ang rate? O mas mataas, sir, mas mababa? Hindi, sir. Sa ngayon, sir, doon pa tayo sa 5th class municipalities, but ang by this coming Monday, babalik ko kami sa Senate para po ni-request po natin na sana hindi lang po bibigyan yung 5th class, kundi lahat. Lahat na. Direktor?
Ako, Medyo nakakaloloko ang... nagkakaroon. Kasama natin yung commercial, sir. Hindi lang po doon sa marginal fisher fox. Yun po ay na-address natin. Kasama na ang mga nasa, pakiulit po, Director? Sir, you are planning na hindi lang po ang bibigyan natin marginal, kasama lang yung ating mga komersyal. Okay. So hindi lang yung mga ordinaryo maing isda, maging yung mga nasa ibang sektor ng fishing industry. Tama po ba? Yes, sir. Tama po kayo. Sige, Jackie, Ano may tanong naman ka pa? po yung issue no na Director, no oversupply ng tamban sa Sorsogon na itapon na lang, umaaray na daw po ang mga mangingisda dahil nawalan sila ng kita. Meron po ba kayong natanggap na ganitong ulat? Yes, ma'am. Yung right after sa Holy Week, yung ating office po, yung regional office natin ng Sorsogon, headed by yung Pinto, ay order Ang gulo ng linya ni Director. Lipat nga ng linya. Babalikan ka namin Director sa lilig. Ayan. Okay. Yun. Sige, Jackie, please. Director, balikan lang po natin na yung issue po ng oversupply doon po sa bahagi ng Sorsogon. Ano na po ba ang nangyari? Ano na po yung inyong update po tungkol dito? So, yung nangyari po sa Sorsogon, right after the Holy Week, nagpadala po tayo ng aming regional office. Nagkandak po sila ng monitoring sa area kung daan talaga ang volume ng yung oversupply. Yung nangyari sa oversupply, ma'am, yun po ay talagang dumami ating supply dahil sa ating ginagawang flow season. So, yun po ang naging kanya, yun ang naging yung resulta po ang ginagawa ng Bureau of Fisheries. So, and then, yung during the time, ma'am, na nagkaroon po ng pag tayo ng tinatawag holiday o Holy Week, mayroon pong pitong processing plant po ng Sorsogon dahil sa holiday, nagkaroon po tinatawag silang temporary closure o yung temporary holiday. Hindi po sila nag-process. So, yun po, wala pong nagkaroon po ng stop buying. Director? So, yun po stop buying, ma'am. So, doon po nagkaroon ng sinasabi natin na oversupply. Kasi mayroong itong tawagin yung processing plant, hindi po nag-operate. Sige, sa ibang katanungan naman, Director. Ayan, sa Negros Occidental, mahigit 4 na po daw ang isinugod sa ospital dahil sa pagkain ng tulingan. Meron ba kayo natanggap na ganong impormasyon, Director? Right now, sir, wala pa pong binigay aking director ng Negros kung may ganong incident doon. But, titignan natin yan kung po sa ating RD ng Negros kung gaano yung ka-accurate yung sinabi na mayroong tinamaan na kumain ng tulingan. Okay. Isang tanong na lang from my end, Director. Kamusta po ang halaga ng mga isda at ang supply? Pero sa supply, sir, wala tayong problema. Doon naman sa ating HRP, yung mga registered retail price sa ating mga specialty sa Metro Manila, sa some other areas, hindi pa po tayo pinatamaan ng mataas na presyo. Yun lang, sir, medyo ito, maramdaman natin siguro baka this coming May, dahil yung servisyo ng Sinag, na tama naman yung servisyo nila na baka pagdating po ng Mayo, baka hindi lang 50% po ay maglaot kung patuloy po yung ating fuel crisis. Okay. Sir, linawin ko doon sa Go ahead, please. Go ahead, yung please. ating opisina doon the other day ay nagkaroon po tayo ng intervention. Tumulong na po yung ating mga reposer van para i-deliver yung kanilang mga
produkto ng ating mga mangingisda. Sige po. Maraming salamat. Dahil po doon sa mga Yes. Okay. Maraming salamat, Director Eliezer Salilig ng BIFAR. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat din, sir.